Huli suspect ngayon sa panggagancho sa pamamagitan ng Facebook ang kanyang umanong mga pinsan. Naritong report. 8 taon nang walang komunikasyon si Maria Denia de Selvier sa pinsan si SP Odem Pogoso. 2006 nang magbitiw si Pogoso sa pwesto matapos petisyonin ng kanyang misis patungong Hawaii. Pero nitong Oktubre ng taong ito, laking gulat ni Maria Denia nang kontakin siya nito sa pamamagitan ng social media. Ang kanilang naging pag-uusap, humingi raw ito ng tulong pinansyal sa anak niya si Cyril na naiwan sa Pilipinas at nasangkot sa isang aksidente. Bilang magkamag-anak po kami, naawa po. Kaya po, gumawa po ako ng paraan para makatulong po sa pamilya nandito sa Pilipinas. Yun po, sabi po niya sa akin na kung may pera ka dyan, tulungan mo ako para kinabukasan, ibigay ko naman sa iyo kung magkano yung may padala mo. Ang naging usapan sa pamamagitan ng money transfer. Magpapadala ng labingso si Maria Denia sa nag-aalaga sa anak ni Cirilio na si Catherine Tamsi. Ikasiyam ng Oktubre nang ipinadala ito. Noong araw ding yon, kinuha ito ni Tamsi sa isang remittance center sa Rodriguez, Rizal. Mula noon, naputol ang komunikasyon ni Maria Denia sa Piauto Cirilo Pogoso. Doon po sa isa niyang account, trinay ko pong kontakin si Pialong pero hindi po siya nagre-reply. Hindi pa nakontentong Dorobo makalipas ang isang buwan, ang pinsan naman ni Charmaine Estepia ang tinangka nitong gamitin ang pareho ng estilo ng... Nag-chat po siya, mag-greet siya kasi birthday ko yun that time. Nung kumusta rin siya sa akin, kumusta rin ako. Tapos nag-discuss na siya na sabi niya, hihiram daw siya ng pera kasi may problema daw siya. Pero hindi siya nagtagumpay. Kahit kamag-anak ko, hindi talaga ako naniwala na siya yun kasi baka nga scam. Ito nga, nangyari na niloko lang pala kami. Sa pamamagitan ng mga larawan mula sa gamit na Facebook account, alaman nila Maria Denia at Charmaine na ang anak na si Cyril wala naman pala sa Rodriguez, Rizal. Sa halip kasama ni Cirilio na palaisipan ngayon sa magpinsan kung ituturing nila ang kaanak na si SP Auto Cirilo Pogoso na isa ring biktima o isang kawatan. Lalo hindi nila makumpirma ngayon kung gumagamit ng nasabing Facebook account ay mismong si Pogoso. Sa pag-aaral ng mga otoridad, sa mga gumagamit ng Facebook, kailangan i-check nila yung settings niya. Dapat siya settings. Ikaw lang ang nakakita, yung friends mo. Dapat hindi siya nakapublic. Pinag-aaralan niya yung how does the sender and the receiver communicate with the social media. Tinangka ng Bitag T3 na hinga ng panig si Pogoso pero deactivated na ang account nito. Kaya mga tol, marami talagang naloloko kung minsan di mo malalaman kung ito'y papaniwalaan mo. Kahit na ako nakaranas ako ng ganyan na sa Facebook noon na may gumawa ng Facebook na ako raw pero marami siyang ginawa na nangongolekta ng pera sa bansang Amerika. Yung mga pinsan natin. O dito, hindi mo na malalaman. Kaya mag-iingat kayo kung sino mga katransaksyon nyo sa mga Facebook account na yan. Ganun kasimple.